Pwede po bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Shall we all stand for our prayer muna po and let us give glory to the Lord this morning. Amang Diyos, maraming salamat po sa mga patutuo ng aming mga kapatid. Salamat sa pagbabagong buhay. Salamat sa healing, O God. We thank you for the healing of Janae, Lord, for the healing of Brother Janer, Panginoon. And we believe na sa mga testimonies ng mga nag-testify ng mga anak mo, Lord, the message is already there. Nandito na po yung mensahe mo sa amin that you are a good, good God, Lord Jesus. At sa oras na ito, dalahin kong patuloy ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kumilos sa amin, Lord. I'm praying right now na ang aming mga puso ay patuloy mong saliksikin. Patuloy mong ihanda sa pakikinig ng iyong salita. And I submit under your authority, Lord. Use me for your glory. And I ask the Holy Spirit that you will move mightily in this place. Kung meron man kaming mga kasalanan na nasa aming mga puso, humihingi po kami ng patawad and we're praying, O God, that you will just cleanse us with your blood right now, Lord. At ihanda mo kami sa pakikinig ng iyong salita. Speak to your people, O Holy Spirit. You are the pastor of this church. Palagi ko pong i-declare na ikaw ang pastor ng church na ito at kami mga kamanggagawa mo lang, Panginoon. So I'm asking, O Holy Spirit, for a deep, deep presence sa lugar na ito, O Lord. At sa oras na ito, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. And every one of us will say, Amen. Pwede bang palakpakan po natin muli ang Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Okay, so pwede bang batiin natin ang ating katabi ng magandang umaga sa iyo. So kami po ay nagagalak na muli ay magkakasama-sama tayo ngayong oras na ito para pag-aralan ng mga salita ng Diyos. At ako ay nagagalak kasi nandito yung aking disciple from Canada, no? So ang discipleship po hindi po yan na napuputol kahit na sila ay magpunta sa ibang bansa. The communication is still there, the connection is still there, although hindi po kagaya yung nandito ka talaga, ano? Pero hindi kami nagkakalimutan pag may mga prayer request sila, nandun kami umaantabay. So that is the good result of having a mentor and having disciple, no? So kanina po yung mga testimony nila, preaching na po yun, ano? And today we're going to study more of the Word of God. Ang topic po natin ay, paki-ano po yung aking PowerPoint. Ang title po niya ay binigyan ko ng title na pre-taste. Sabihin natin pre-taste. Ano ang pre-taste na ito? We're going to have a pre-taste of the goodness of God. Amen. So ano po ang ibig sabihin ng pre-taste? Libreng tikim sa Tagalog, a taste of what may be experienced later, the act of testing something. So pag sinabi nating pre-taste, ito ay panimula pa lang. Ano? So may mga supermarket na nagbibigay po ng mga pre-taste and then encourage kayo na bumili ng produktong yon, ano? Now, ang sabi po sa Psalm 34 verse 8, O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Pwede bang sabay-sabay po nating basahin? O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. And then sa 1 Chronicles 16 verse 34, Give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Now, what does it mean to taste that the Lord is good? Ano po bang ibig sabihin na ini-encourage tayo? O taste and see.
ang sabi ng Bible, halika, subukan mo ang Panginoon. Ano? Sabi niya dito, everyone who seriously studies and apply God's words learns firsthand that the Lord is good, and he also finds the Lord is an available and reliable stronghold. Further, the person who tastes and sees that the Lord is good finds blessing, true happiness, and peace. Ano pong nangyayari pag nasubukan nating matikman ang kabutihan ng Diyos? Nagkakaroon tayo ng true happiness na nanggagaling lang sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng peace of mind. And of course, we come to know a reliable God and an available God na palaging nandun. Ano po, hindi tayo iniiwan or pinapababayaan man. Now, tanong ko po ganito, sino ng mga nandito ang nakaranas na ng kabutihan ng Diyos? Pwede bang itaas ang ating mga kamay? Praise God. Pwede bang bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos? It means to say that God is available for us so that we can experience more of His presence. Ano po? At alam po ninyo, when you come to know the Lord, talagang lalo kang may in love sa Kanya because of who He is. Ano? So how can we taste the goodness of God? How to taste the goodness of God? Number 1, be a true child of God. Maging isa kang tunay na anak ng Diyos. Ang sabi po dito sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. But to all those who receive Him and believe in Him, He gave the right to become children of God. Sabi dyan sa next slide, God's love is like an ocean. You can see its beginning but not its end. God's love is like an ocean, malawa, malalim. Meron kang nakikitang umpisa pero hindi mo, excuse me po, hindi mo nakikita yung katapusan. Ano po? Now remember, you cannot experience the goodness of God maliban na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. You cannot experience the goodness of God unless you become a true child of God. Kasi po, ang logic doon, bakit ipaparanas ni Lord ang kanyang kabutihan kung hindi ka naman niya kilala? Bakit ipaparanas ni Lord ang kanyang pagmamahal kung hindi ka naman niya anak? That's why the first condition for us in order to experience more, kasi some of you have experienced it already, to more experience the goodness of God, kailangan number 1, you must be a true child of God. Lahat po ng mga tunay na anak ng Diyos dito magsabi ng Amen. Kailangan siguraduhin natin because this is not a joke. Because the Bible says, but to all who receive Him. Yun lang mga tumanggap sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas ang tinatawag na anak ng Diyos. It is not about joining an organization. It is not about joining a church. It is about accepting Jesus as the Lord of your life. Hindi ibig sabihin na nag-attend ka sa New Gen, automatic ka ng anak ng Diyos. You have the responsibility na tanggapin siya personally in your own life. Kaya po sa umagang ito, we need to be sure that you are a true child of God. Maliwanag po ba, church? So it is a necessity na talagang sinuko mo ang buhay mo sa Kanya. You made Him as the Lord of your life. Ano po? So that the blessing will continue to follow. Sabi niya, running
after me. No? Hinahabol ka ng pagpapala, hindi ikaw yung humahabol. Narinig po natin yung testimony ni Ma'am Terry, na inahabol sila ng blessing. Napakahirap ng sitwasyon po nila. Nakapalaw kami sa Facebook, inanak ko po si Janae, and nung malaman kong meron siyang brain tumor, it is not an easy, anong tawag dito? Hindi siya madaling problema na harapin. Pero truly, because of the goodness of God, dahil sila po ay mga lingkod ng Panginoon, hindi sila pinabayaan. Amen. Number 2, see the nature of God as 100% good. Now, if you are a true child of God, as you go along with your Christian life, you can see that God is really good. Ano po? Kasi ang nature ng Diyos natin, siya po ay 100% good. 100% siyang mabuti. Hindi 99.9. It is 100%. So how can you experience the goodness of God? Kailangan magbago tayo ng pagtingin kung sino ang Diyos. Sabi dito, focusing on His nature as God brings repentance, healing, peace, rest, and deliverance. Remember that goodness is in God's character. Po? So pag tayo nag-focus kung sino ang Diyos, nagkakaroon ng tunay na pagsisisi, nagkakaroon ng kagalingan sa anumang karamdaman, nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon ng kapahingahan, at nagkakaroon po ng deliverance from the works of the enemy, because with God, nothing is impossible. Now let us read in Psalm 100 verse 1 to 3. Samahan niyo po ako. Let us read the word of God. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him. We are His people. Next, verse 4. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Now remember this. Kung ang ating pong mindset ay nakatuon kung sino ang Diyos, ang kanyang karakter, kahit anong pagdaanan natin habang nandito tayo sa planet Earth, kahit gaano kahirap yan, kahit gaano kahirap yung pinagdaraanan natin, we will pass through the test. Makakapasa tayo sa anumang pagsubok because our God is alive. Amen. Buhay ang ating Diyos at hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan, lalo na sa point na parang wala ka nang magagawa sa situation mo. You could just imagine yung mga nangyayari po sa atin. I believe there are some of you here. You have experienced the goodness of God. Lalong tumitibay yung pananampalataya mo na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos na mabuti, isang Diyos na buhay. Minsan po ay merong isang kwento tungkol sa isang pastor na namumroblema. Mayroon po siyang problem sa church. So, nung Sunday morning, yung pong itsura niya ay, kayang Kapampangan, tambalang pegla mo yung pesos na adan eh. Yung itsura po niya ay hindi mo maipinta. Dahil malungkot siya at talagang parang yung kanyang aura ay hindi na po talagang nakaka-bless. And then ang asawa po niya, yung asawang pastor, ang sabi sa kanya, hindi ba Sunday ngayon? Dapat nandun ka sa church. Sabi po ng pastor, marami kasi akong mga problema, sabi niya.
Bumalik po yung kanyang asawang babae, nagsuot siya ng damit na itim. Ano? Ang sabi ng pastor, "Sweetheart, bakit nakadamit kang itim? Meron bang patay? Bakit parang nagluluksa ka? Hindi ba parang pinapakita mo na patay ang Diyos?" Sabi po ng kanyang asawa. Sa iyong pananaw, sa iyong attitude sa mga problemang hinaharap mo, pinapakita mo sa akin na ang Diyos natin ay patay. Kaya nagluluksa ako, sabi po nung asawang pastor. But we believe that our God is alive. Sino po naniniwala dito na buhay ang ating Diyos? Magsabi ng amen. Our God is alive and moving. Hindi po siya patay. No? Marahil si Jesus ay namatay man, pero He resurrected after 3 days. And now He is with us. So if we're going to see the nature of God, you begin to visualize with God, nothing is impossible. Mag-uumpisa kang mag-visualize ngayon sa mga pangarap mo sa buhay, sa situation na meron ka ngayon, sa imposibleng senaryong hinaharap ang inyong pamilya. And you begin to visualize, Lord, there's nothing impossible with you. Sino pong naniniwala dito that with God nothing is impossible? You have to believe. Mga kapatid, kung sinabi ni Lord, gagawin niya. Hindi po sinungaling ang ating Diyos, no? There will be times that you have to wait, but trusting will come after that. Kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, we are going to experience the goodness of God in our generation and in the future generation. Pati na po yung mga anak natin, mga apo natin, no? Makakaranas sila ng goodness ng Panginoon. Number 3, be thankful in good and bad times. Stop complaining and start counting your blessing. Sino po ang madalas ay mareklamo? Umamin na tayo. Mag-aray na tayo. Ayun, umamin din sila. Ano? There are many times in our everyday life, ugali na po natin na mga tao ang mag-complain at magturuan. Ano? Siya po kasi ang may dahilan kaya ako ganito. Kasi anak ni Eva at ni Adan. Diba? Anong nangyari nung sila ay kinonfront ang Panginoon? Bakit ninyo sinuway ang aking utos? Ang sabi ni Lord kay Adan, ang sabi ni Adan, siya po kasi, si Eva, yung binigay niyo pong asawa sa akin, siya po yung may kasalanan, Lord, sabi niya. And then nung kay Eva naman, ang sabi ni Eva, yun po kasing snake, yung ahas, sabi niya, yun po ang may kasalanan. And then tumingin po yung snake. Wala na akong maituro. Sa akin talaga yung kasalanan, sabi po niya, no? So there is a tendency na bilang isang tao, lalo na pag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, mareklamo po tayo. Ma-complain, Lord, bakit naman ako ganito? Ano? And it is very normal na may mga panahon na kini-question natin si God. Sabi nga ni Jenay kanina, I begin to question God, Lord, why me? I am very young. Napakabata pa po niya at napakabait na bata. Bakit ako pa? Yung mga magulang niya ay naglilingkod sa Panginoon. Why me, Lord? Bakit ako yung nagkaroon ng brain tumor? Bakit hindi na lang yung mga nasa kulungan? Yun talagang nasa death sentence na yun. Bakit ako pa? Ang tanong niya. And then sabi po niya, I begin to realize that God wants me to experience His goodness. Amen. So kung minsan hindi natin maintindihan kung anong mga nangyayari sa ating mga buhay, but we need to have this kind of mindset to be thankful not only in good times but also in bad times. Ang tanong ganito, saan po tayo nakapokus? Doon sa mga bagyong dumarating sa ating mga buhay o doon sa mga blessing na naranasan na natin
nung nakaraan. Now remember, our God is alive and He never changed. Ang sabi sa Psalm 107 verse 1, basahin po natin, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. And then, sabi niya po dito sa next slide, be a true worshiper in good times and bad times. Hindi lang pag masaya ka, marami kang pera, maraming blessing. Yes, you have to worship God. You have to give thanks to the Lord. What about during the time that you have crisis in life? Can you still worship God? Can you still give thanks to the Lord? Kuminsan marami po ang nagbabackslide because they are doubting the goodness of God. Ang sabi niya dito, gratitude is not only a response to God in good times, it's ultimately the very will of God in hard times. Gratitude isn't only a celebration when good things happen. It is a declaration that God is good no matter what happens. God is good and all the time. Isa pa, God is good and all the time, God is good. Amen. Sabi niya dito, God will not permit any troubles to come upon us unless He has a specific plan by which great blessing can come out of the difficulty. Kaya po makita ninyo, yung mga battles ninyo, may mga plunder po yan. Anong ibig sabihin ng plunder? Pagkatapos ng battle mo, blessing are coming. Breakthrough are coming. Kaya pag may pagsubok ka, Lord, I submit under your authority. I trust you. Dapat ganun po yung mindset natin. And expect that something good is going to come out of that difficulty na meron ka. You're going to see more of the character of God, His goodness. Lalaki ang pananampalataya mo at masusubok kung talagang tunay ka na isang anak ng Diyos. So you will be tested. Hindi po pwedeng walang testing kahit nasabihin na natin, tinanggap na natin ang Panginoon. There will be testing in our life so that we can prove to God and God can see in us that we are a true child of God. Hindi ka peke. Sabihin mo sa katabi mo, genuine ka. Tunay kang Kristiyano. Amen. If you are a true child of God, no matter what happened, hindi ka bibigay sa iyong pananampalataya. Now, sino po ang may mga past victories na dito? Tagumpay sa mga pagsubok. Sabi dito sa slide, do not forget the victories God gave you in the past. Pag dumarating ka ng point na, Lord, ang bigat, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag mong kakalimutan that in the past, may mga nangyari na sa buhay mo, sa pamilya mo. Pero heto ka ngayon, malakas, malusog, matagumpay. Bakit? It is all by the grace of God. Amen. Dahil sa biyaya ng Diyos, nandito ka pa rin. Hindi ka bumibitaw sa Diyos. Bakit? Kasi malalim ang pagkakatanim natin sa salita ng Diyos. Now church, do not forget the past victories, yung mga answered prayer po natin. Ang daming mga blessing na binibigay si Lord sa atin. Huwag nating kalimutan yung mga pagpapalang binigay niya. Ano po yung mga some of them? Sabi niya dito, He saved me from my sins. I have the assurance of forgiveness and a future with Him. He provides everything I really need. He sustains me by His word. So tayo po, ang number one na biyayang binigay ng Diyos sa atin, tayo ay niligtas sa ating mga kasalanan. Because without the forgiveness of our sins, biyahing impyerno po tayong lahat. But praise God, because of His grace, because of His love, because of His goodness, ikaw at ako ngayon ay merong
biyaya na makapunta ng langit dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. So He provides everything. He sustains us. Pinapalakas po tayo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Then next, He is my healer. Sabihin natin, He is my healer. My great physician. He is my shelter in every storm. He's blessed me with good marriage, family, and friends. He's blessed me with my spiritual family, ang New Gen Church. And then maglista pa po kayo kung ano pa yung mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa inyo. Yung mga bagong encounter ngayon, God has delivered you from the bondages of the enemy. Yung mga kasalanan natin, yung mga bisyo natin, only Jesus can deliver us. Amen. Yung mga dating mga sugarol, dating mga babaero, lalakero, yung mga dating naninigarilyo, mga drug addict, lahat ng mga bisyo, only Jesus can transform you. Can I hear an amen? Only the power of Jesus can change us. That's why kinakailangan na alalahanin po natin na maging mapagpasalamat because with God, nothing is impossible. Kapatid, ano ba ang pinagdaraanan mo sa kasalukuyan? Is there anything in your life that you need to be delivered? Is there anything in your life na kailangan mong ipagpasalamat sa Panginoon? Nakakalimutan na nating magpasalamat. Nagpo-focus na lang tayo doon sa hirap na dinaranas natin, sa mga problemang pinagdaraanan natin. At nakakalimutan po natin that God is always good. Amen? So church, you should not forget the victories God has given us in the past. Noong po yung aming kambal ay nasubok kami regarding them. Nung si Alicia ay nahulog sa lamesa, alam po nyo, yung kaba ng puso namin ay hindi mo talaga may describe, And then, dinala namin siya sa hospital. Na-hospital po siya for observation. At habang yung kanyang kapatid ay, habang si Alicia ay nandun sa Sacred Heart, si Abia naman po at 12 o'clock, siya naman yung dinala ko sa AU kasi na-overdose po siya. At you could just imagine yung kaba ng dibdib mo na yung isang kambal nandun sa Sacred Heart, tapos yung isa ay dadalhin ko na naman sa AU para siya po ay ma-observe din dahil delikado daw po yung na-overdose sa antibiotics. And during that time, sabi ko, Lord, anong malilyari? Ano yung nangyayari, Panginoon? Tumawag po yung kanilang tatay, si Tantan, sabi niya, Ma, bakit naman ganon? Hindi pa tapos ang si Alicia nasa hospital. Tapos eto na naman, umiiyak po siya kasi nasa Australia siya. At ang hirap ng wala yung magulang at dumaranas ng pagsubok yung mga bata. Pero alam niyo po, natuto akong magtiwala sa Diyos. Natuto akong magpasalamat sa Kanya. Lord, I surrender. Sinusuko ko sa iyo ang sitwasyon na ito. Let your will be done. And sure enough, pinakita ng Panginoon that still God is good. Amen. Nung nakikita ko po yung bata na tinutusok siya ng karayom, kinukuhanan siya ng dugo, si Abia, iyak siya ng iyak, wala po silang makuhang dugo sa kanya. And I was there. No? Nandun ako sa emergency room, sabi ko sa nurse na kumukuha, tigilan niyo na po natin. Huwag na nating pilitin kasi nakakaawa yung bata. Iyak ng iyak, ilang beses siyang tinusok hanggang yung mga ugat niya ay pumutok na. And then sabi ko sa doktor, wala po talagang makuhang dugo. Ang sabi ng doktor po niya, ng pageant niya, huwag niyo nang ipa-confine, i-observe na lang sa bahay. So at 1 o'clock in the morning, inuwi po namin siya sa bahay. Pagod na pagod kami. We are praying to the Lord for a miracle. And then sabi ko, Lord, this is your
this is your child, hindi mo pababayaan ang mga batang ito. At alam po nyo, kinabukasan, hindi na siya pinakuha ng dugo ng doktor. Naging maayos po siya. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Naging maayos po si Abia and then si Alicia na nasa Sacred Heart ay naging maayos din po na walang komplikasyon yung kanyang pagkakahulog. Kasi po yung kanyang ulo ay tumama sa semento, sa tiles. At the very young age na wala pa siyang 1 taon ay delikado daw po yun. But we thank God so much. Sabi ko nga, we can cry to the Lord. Naging hanes ako sa congregation nung kami ay Saturday morning prayer. Sabi ko, hindi ko maintindihan, but God allow it for a purpose. And we believe that through those times, pinalaki po ng Panginoon ang aming pananampalataya. Can I hear an amen? It is the same with you, church. Kung kayo ay dumaranas ng mga challenges sa buhay, alalahanin mo lang na magpasalamat ka in good times and in bad times. Because when we begin to give thanks to the Lord, nandun yung pagpupuri sa Kanya. Nandun umaapaw yung pagpupuri sa Kanya. Because the Lord knows what He's doing. Hindi po kailanman iaalaw ni Lord ang isang bagay na hindi niya alam na makakabuti sa atin. Sino pong nagagalak na mabuti ang ating Diyos? Magsabi ng amen. Amen. And then lastly, dito po ako magtatapos. Focus on what Christ did on the cross. You want to experience the goodness of God? Then we should remember what Christ did on the cross. Ano po? Sabi niya dito sa Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of work, so that no one may boast. Anong ginawa ni Jesus sa atin? Voluntarily, He gave up His life so that you and I can have eternal life. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang pagalingin ang ating mga sakit. Mga kapatid, only the Lord can heal us. Gagamit man siya ng mga doktor. Pero kapag hindi po nais ni Lord na gumaling ka, kahit sino pang doktor ang tumingin sa iyo, hindi ka pa rin gagaling. But because we believe in the power of the blood of Jesus, kahit anong klaseng sakit yan, you can always focus on what Christ has done for us on the cross. Ang sabi diyan, apply the power of the blood of Jesus in your life. I-apply po natin ang dugo ni Jesus on a daily basis. Because if we have the blood of Jesus covering us every day ng life natin, paglabas mo pa lang sa bahay, protektado ka na ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, He will send His angels to keep charge over you. May mga angels po tayo na pinapadala ang Panginoon para tayo'y gumaling, no? Para tayo ay ingatan niya sa lahat ng mga nilalagay ng kaaway sa ikapapahamak natin. The Lord can use people to bless us. The Lord can do miracles in our life, pero the question is, have you really accepted the Lord Jesus in your heart? Recover what the enemy has stolen from you. Anong ninakaw ng kaaway sa'yo? Yung peace of mind mo? Yung family mo? Naging miserable? Nagkaroon kayo ng mga problema? Nawala ang peace? Nawala ang joy? Nawala ang faith mo? And then you begin to experience doubts. Ano po, hanggang sa ikaw ay palayo ng palayo sa Panginoon. Puro kasinungalingan na ang nilalagay ng kaaway sa iyo. Kapatid, what did the enemy stole from you? Is it your faith? We need to apply the power of the blood of Jesus in our lives. Alam po niyo, ang sarap na malaman na kahit sino ka pa, kahit ano klaseng tao ka, kahit gaano kasalanan yung mga nagawa natin, andyan pa rin ang Diyos. Mahal ka pa rin niya. Ano? Hindi siya nagkukulang.
Tayo, nagkukulang tayo. Pag-attend nga lang ng church, hindi pa tayo consistent. Pananalangin, hindi pa tayo consistent. Pagbabasa ng Bible, hindi pa tayo consistent. Pero alam niyo po, ang Diyos, palagi siyang nandyan. Palagi niya tayong hinihila. Palagi kanyang nilalapit sa Kanya. Kasi ayaw ng Panginoon na mapahamak ang sino man sa atin. Church, sa umagang ito, the message is here. The Lord wants us to experience His goodness. The Lord wants us to experience His faithfulness. Pero nasa atin ang choice. You want to experience God's goodness? Then you must make a decision right now to become a truly child of God. Pasalamatan mo siya sa lahat ng blessing niya. Pasalamatan mo siya sa mga problema na meron ka. Pera man yan, sakit sa katawan, problema sa bahay. You start giving praise to God. And then miracles will happen in your life. Ano ang ninanais ng Diyos sa iyo? Gusto niya mas lalo natin siyang makilala of who He is. And we need to apply the power of the blood of Jesus. Sa oras pong ito, pwede bang lahat tayo ay yumuko, tayo manalangin? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kapatid, makipag-usap ka sa Panginoon sa oras na ito. I want you to communicate to the Lord. If you are here for the first time, or maybe ilang beses ka nang nag-attend, pero hindi mo pa talaga sinuko ang buhay mo sa Panginoon. Habang ang lahat ay nakayuko, I want you to accept the free gift of God's salvation. Tanggapin mo ang regalo ng Diyos na kaligtasan sa iyo. Pagsisihan po natin kung anumang mga kasalanan na meron tayo sa oras na ito. Yung mga pagko-complain natin, yung hindi natin na-appreciate yung goodness ni Lord. Yung nagda-doubt tayo sa Kanyang kabutihan dahil mabigat yung mga pinagdaraanan nating mga problema. Yung hindi natin pagsunod sa Kanya sa oras na ito, humingi po tayo ng patawad sa Panginoon. Pwede bang kayo po na gusto ninyong tanggapin ang Panginoon? I want you to accept Jesus. It is a choice that you have to make. Pero tutulungan ko po kayo na natanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng pagtanggap. Pwede po bang sumunod kayo if you did not accept yet Jesus as the Lord of your life? Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako'y lumalapit sa inyo. At inaamin na ako ay isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Isinusuko ko sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. At inihiling ko, banal na Espiritu, na kayo po ang siyang kumilos at magbago sa akin. Salamat po sa kaligtasan na pinagkalob mo sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Wow. Sino po naniniwala ngayon na nasa kalagitnaan po natin ng ating Panginoon? Amen. Good morning po sa lahat. Ako nga po pala si Jocelyn Baresa. And I just want to ask everyone, sino po sa inyo ang gusto ng pagpapala na nagmumula sa ating Ama sa Langit? Yung pagpapala na wala ka ng halos pagsidlan. Anyone? Nandito po yung ating Panginoon, nakikinig po siya, nakikita niya kayo. Sino po? Amen. Do you believe that God will pour out His blessings to those who ask of Him? Amen? But you have to believe it. You have to do something also.
for God. You have to step up in your giving. Sabi po sa Genesis chapter 12, verse 2 to 3, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Sino po gusto ng blessing? I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Di ba napakasarap po na maging blessing ka sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Also, in Luke chapter 6 verse 38, ang sabi po, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Sobrang pagpapala. It will be poured into your lap, for with the measure you use, it will be measured to you. Before, I do not know these verses. But when the time came, I decided to follow Jesus way back in 2016. I hold on to these promises. I pray to God that if God blesses me, I will also make myself a blessing to other people. I went to Israel, believing to these promises of God. And through that, God keep His promises to me. Because through the years that passed, God knows who were the people that has been blessed because when God uses me as His servant. Kaya naman po hanggang ngayon, naririto ako sa inyong harapan. May lakas ng loob na nagpapatunay na ang ating Ama ay tapat sa Kanyang mga pangako. Kailangan lang po natin itong paniwalaan. Sige po, ialay po natin ang ating handog sa ating Ama at sabihan niyo ako sa pananalangin. Meron po tayong mga sobre dyan sa mga side ng to prepare your love offering for the Lord. Sige po, I will give you time. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng sobre, then get one para may pag-pray na po natin ito sa ating Panginoon. Sige po, yung pong wala pang hawak na offering para kay Lord, pwede po kayong kumuha ng sobre sa gilid. And prepare your love offering. Okay na po, ready na po? Pwede po ba tayong tumayo lahat? Hawakan po natin yung ating love offering at i-present natin kay Lord. Father God in heaven, our Father, the Creator of heaven and earth, our Jehovah Jireh, we come before you today with humble hearts, with full of thanksgiving for your kindness, mercy, and compassion, for providing us our daily needs and protection. You know, Lord, that we love you, and we believe that you love us so much. Lord, please accept our love offering to you. This may be small, but this offering comes from our hearts. Lord, you know what our hearts desire, and that you know what we need. But we request that today, may you open the windows of heaven and pour out your blessings upon us all, that we may not have room enough to store it. We also ask for your hands to move around this room and touch those who need healing. A miracle healing, Lord, for those people who need it. For there is nothing impossible to you. For we believe that just one touch from you, they will be healed. Thank you, Father, for all your blessings and healing of our brothers and sisters. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen.